Bago ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Lunes, may na-monitor ng mahigit 3,000 mahihina at sunod-sunod na lindol o earthquake swarm ang isang grupo ng scientists mula sa PHIVOLCS. Naitala yan mula 2025 hanggang nito lamang January 2026. Nakatutok si Rafi Tima. Marami ang nagulat. Marami ang natakot. At marami ang nabigla sa magnitude 7.8 na lindol na ito na yumanig sa maraming bahagi ng Southern Mindanao noong Lunes. Pero ilang buwan bago mangyari ang lindol, isang grupo na ng mga PHIVOLCS scientists ang nakapansin sa swarm o dami ng mga maliliit at sunod-sunod na lindol sa lugar na ito noong 2025 at Enero ngayong taon na umabot ng mahigit 3,000. Dahil dito, gumawa sila ng pag-aaral at ang resulta nito, inilabas nila noong May 15, 24 na araw lang bago ang malakas na pagyanig noong Lunes. Pinamagatang "Are earthquake swarms along the Cotabato Trench echoes of a 1976 magnitude 8.1 quake?" Tanong nila sa kanilang report, is the trench waking up again? Very timely yung paglabas namin ng study kasi we are talking about the same trench eh. Sana yung study namin na ipakita namin sa publiko na yung Cotabato Trench, even though na ang last na magnitude, malakas na magnitude na pinireduce nito ay noong 1976, ay still active. Ang binabanggit ni Deo na lindol noong 1976 ay ang 8.1 magnitude na Moro Gulf quake sa Mindanao na itinuturing na isa sa mga pinakamapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari yan 12:11 a.m. noong August 17, 1976 habang tulog ang karamihan. Paglilinaw ni Deo, ang gumalaw na bahagi ng Cotabato Trench noong Lunes ay iba sa lugar kung saan nila naobserbahan ang earthquake swarm sa kanilang pag-aaral. Yung nangyaring swarm nasa northern segment ng Cotabato Trench at yung nangyaring magnitude 7.8 recently ay nasa mas southern part pa, no? Nasa may third part ng Cotabato Trench. Pero based sa study namin, yung pinapakita lang namin kasi sa study namin na aktibo ang Cotabato Trench. Bagaman hindi raw masasabing ang earthquake swarm ay indikasyon ng paparating na malakas na lindol, dapat maging babala pa rin ito na seismically active ang lugar, kaya dapat laging handa ang mga taong nakatira rito. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.